Record. So, welcome po sa inyong lahat. Mag-start na po tayo sa ating Bible study para makahabol po tayo sa oras na nawala. Ano po, let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you as you continue to use this um, platform, Panginoon, dito sa Zoom, Lord, para po sa aming pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon, sa time na ipinagkaloob mo. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na kasama ko po ngayon, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay patuloy mo po kami, Lord God, busugin ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po kami turuan, Panginoon, na pakita mo po sa amin, o Diyos, yung richness ng iyo pong salita, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, as we continue to study your word, listen to your word, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, na uh, mag-dwell richly ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At ito po, Lord God, ay aming tunay nga aming pong matayuan at aming pong malakaran, Panginoon. Hindi lamang po kami maging tagapakinig, but bagkus, Panginoon, most especially, Panginoon, kami ay maging taga pag pag ah, pag sasabuhay ng iyong salita, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Lord, bless mo po ang aking mga kapatid na kasama ko po ngayon. Naglaan po ng kanilang oras, Panginoon, upang patuloy na makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. Salain ko po, Panginoon, yung aming pong pag-aaralan, O God, sa gabing ito, Panginoon. In particular, ito pong tinatawag po na apologetics, Panginoon, ay tunay nga, Lord God, na kapulutan po namin ng aral at magamit po namin sa aming mga ah, mga individual endeavors, Panginoon, yung mga lalo na pagka kami po, Panginoon, humaharap, Lord God, dun sa mga ibang pananampalataya. So maraming maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo po kami, O Diyos, at ikaw po mapaparehan sa aming kalagitnaan ngayong gabi ito. Maraming salamat po, Lord. This we pray in your mighty name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Okay. Let me share my screen, my Bible, para dire-diretso tayo. Yan. Let me know po kung nakikita niyo na po. Good evening po, Pastor. Amen po. Good evening po sa inyo lahat. Good evening, Brother Manny. Good evening po. Good evening po, Pastor. Happy birthday po, Pastor. Ay, salamat. Thank you po. Related po. Sorry po na medyo na-late ang No problem. ating ko. Late din ang start ng ano kasi nagloko tong computer. But anyway, ito na Sister na po, nasa trabaho po kaya kayo po. Oh, okay po, okay po. Ano po. Sige po. So, mag-start na tayo. Okay, so praise the Lord at pasensya na again, delay ang ating pag-aaral. So, ang gaya po ng pinost po ni Pastora Joanne doon sa ating pong GC, no, sa ating pong group chat, ang ating pong pag-aaralan is about, this is medyo, si-segue tayo ng konti doon sa normal na lessons na ginagawa natin. No, medyo papasok tayo ng konti doon sa tinatawag nating apologetics. So itong apologetics, ito yung let's say sabihin natin system or process ng kung paano natin i-defend yung ating faith. So bakit natin magandang daanan ito? Because lately nakita namin ni Pastor Joanne and I believe malamang nakita nyo rin doon sa ating Facebook page, no? Meron doon mga nagche-challenge na ibang mga relihiyon. Now we do not claim na religion ang ginagawa natin, 'di ba? But more of a relationship. Pero mayroong mga religion na nagche-challenge doon, no? Kasi they do not accept yung ating paniniwala, yung ating pinanampalatayaan, and they're trying to challenge it. So in particular, so yan po ang reason kaya in particular to that, ito po yung very, let's say,
famous or well-known na parating natatanong. And this is a good avenue also to study so that dumating man ang panahon, kayo man ay matanong, no? So alam natin kung anong totoo at alam natin kung anong sasagot, and we know kung paano po natin dadalhin ang ating sarili, nung paano natin i-depend ang ating pananampalataya. Right? So, ngayon, ang most common that even ako myself, nakaranas ako nito, no? Na natanong ako, no, about sa divinity ng ating Panginoong Hesus. So, ang tanong is, ang Panginoong Hesus ba ay Diyos? No? Especially ang naririnig natin ang mga katanungan nito sa ating mga kasamahan na mga no? Kasi they do not believe na ang Panginoong Hesus ay Diyos, no? So, mostly sa kanila natin 'to naririnig, and responding sa kanila dito, sa challenge nila na ito, no? Ang parati kasing tinatanong dito, kalimitan, is that kung saan sinabi sa Biblia or ng Panginoong Hesus mismo na siya ay Diyos, no? Where did Jesus say that I am God, worship me? No, yan yung kalimitan na marinig natin. Na normally ang nagtatanong yan, yung mga Ako naranasan ko yan, tinanong ako. So maaring kayo naranasan nyo din or mararanasan pa lang, no? So this is the reason why, and um because we all know, and we believe that the Lord is God. So saan ba to nakita? Totoo nga ba? May katotohanan ba? So yan ang titingnan natin, no? So ang kaya ito pong passage natin, matatagpuan po natin dito sa John chapter 8 verse 58. Yan pong nasa screen nyo, no? Ang sabi kasi diyan, Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Now, itong I am na to, no, ito yung napakalaking proof na ang Diyos, really, He claims divinity. Now, para mas maging makabuluhan yung ating pag-aaral, no, tignan natin sa different angles, no, sa iba-ibang mga anggulo, iba-ibang perspective, yung pong bakit merong mga ganitong katanungan, no? And our purpose, of course, is para ma-equip po tayo ng mga mananampalataya, ng mga believers, in case na darating po ang time na tayo'y matatanong, so that we will be able to respond in such a manner na respectful, no, and with confidence as well. Lalo na pagka yung mga, siyempre, nandito tayo sa Middle East, wherein ang majority ay mga no? So, mostly sila yung mga nagcha-challenge nito. So, when we are asked about this claim na ang ating Panginoong Hesus is hindi Diyos. So, normally tatanungin nila, saan, no? Saan at kailan or kinlaim ba ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos? Yan. So, tatanungin ko sana kayo, kaya lang wala na tayong oras dahil nga na-delay yung ating pag-start, no? Siguro kahit isa or dalawa lang, tanungin ko kayo. So, for example, kung merong no, na tanungin kayo, ah, saan sinabi ng Panginoong Hesus, no, or saan sinabi ni Jesus, no? Kasi yun nga, hindi nga nila kinikilala na Diyos ang Panginoong Hesus, no? So hindi nila to i-address ang Panginoong Hesus as Panginoon. So sabihin nila, saan sinabi ni Jesus na siya ay Diyos at sambahin siya? So ano ang magiging response response nyo, or anong magiging kasagutan nyo? Anyone? Siguro mas maganda doon sa mga kapatiran natin na mga bago pa lang. No, for example, sabi natin si Sister Grace. Sister Grace,
You there, Sister Po. Grace? Opo, Pastor. Yan. For example, Sister Grace, may magtanong sa'yo, no? Sabihin, saan sinabi ng Panginoong Hesus or ni Jesus na siya ay Diyos at sambahin siya? Anong maging kasagutan mo? Walang maling sagot, okay? Nag-aaral tayo dito. So, huwag kang mahiya na sumagot kung ano man yung nasa isip mo. Hmm, Hindi ko po. Okay lang. Oh, okay lang, sister. So, ang hindi alam ni Sister Grace, yun yung sagot niya. About si Sister Isa. Sister Isa, are you there? Sumasagot si Sister Isa. Sino pa? Si, let's say, ewan ko, makakasagot ka ba, Sister Chari? Or nag-aalaga ka? Si Sister Cherry na lang. Sister Cherry. Hello po, Pastor. Ayun. Sister Cherry, Pa, ikaw po yung tatanungin yan. Ano pong, saan sinabi sa Biblia, ni Jesus na siya ay Diyos at sambahin siya? bukod po dyan sa Pastor, nasa screen. Yung naalala ko po kasi na yung parang sinabi po ni Jesus na no one comes to my Father except through me. Parang ganun po. Hindi Okay. ko po alam kung anong verse yun. Matthew po ata. Matthew 8? Pero pag may magtanong, Parang ganun po. So, walang makakalapit sa Ama kung hindi po si Jesus. So, ibig sabihin, isa po siya sa God po talaga. Kasi sinabi niya po yun eh. Okay. pero sure. Okay. Thank you po, Sister Cherry. Apa, thank you rin. Salamat po sa sagot. Okay, so, 'di ba? So yan 'yun kasi itong katanungan na 'to maaring maitanong 'to sa atin eh. At maaring may sagot tayo, maaring wala tayong maisagot. Pero pagka sumagot tayo, dapat confident tayo, no? Respectful tayo, hindi confrontational, at the same time, confident din tayo, no? So, this is the reason kung bakit natin 'to dadaanan, no, para po pag dumating yung mga panahon na ganyan, and of course dagdag na knowledge ito para sa atin patungkol sa ating Panginoong Hesus, because see, we believe that the Lord is God. So if we believe that the Lord is God, dapat confident tayo at alam natin kung saan sinabi sa Biblia na siya ay Diyos, no, at siya ay sambahin. Okay, in case na matanong po tayo niyan. Okay, so first of all, kailangan natin maintindihan para mas maging malinaw saan ba yung pinanggagalingan, no? Yung perspective ng mga nagtatanong nito. Bakit nila tinatanong ito? At anong gusto nilang mangyari? Kasi, no, ang nais nilang ipunto rito is, ang sinasabi nila ay ang Panginoong Hesus daw, he never said na siya ay Diyos at sambahin siya. Now, kung hindi niya sinabi yun na siya ay Diyos at sambahin siya, ibig sabihin nito ay hindi siya Diyos. No? So, ibig sabihin, we are in error. Yan yung gusto nilang palabasin. And ito yung very common, this is a very common challenge na nanggagaling sa mga no? At of course, ang goal nila dito is para i-deny yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Isa pa, i-elevate yung kanilang pinaniniwalaang propeta, hindi ko napapangalanan. Kilala natin kung sino yun. Kasi yun ang gusto nilang itaas bilang final or pinaka-superior na prophet, no? Na prophet. Kasi iba ng Panginoong Hesus, ang pagkakakilala nila ay prophet.
no? And of course, gusto nilang i-promote yung kanilang paniniwala, no? Yung monotheistic na paniniwala nila. Anong ibig sabihin pag sinabing mono, 'di ba? Single one. No, because para sa kanila ang Diyos ay isa, which is true din naman sa atin, but we believe in the Trinity. Pero ang sinasabi nila, mas pure daw 'yun than dun sa concept ng Kristyanismo as Trinity. No? At meron din silang kanilang Bible, hindi pala Bible reference, kanilang sariling reference diyan, no, kung saan sinasabi yan na ginagamit nila. Normally, yung ginagamit nila diyan doon sa kanilang verse, yung Surah 5:7-2. Doon kasi sinabi na hindi daw po pwede na maging Diyos ang Panginoong Hesus. So, ito yung nagpapakita ng rejection doon sa paniniwala. So, kung ganon, sinasabi na yung ating paniniwala ay mali. Ganon yung dating niyan, no? So, dinidiscourage, dinidiscredit yung ating pananampalataya, kino-confuse tayo para ma-win tayo, no? Pero, we know and we affirm, no, based on the biblical text, that really the Lord Jesus Christ talagang he claimed divinity, no? And even though hindi sinabi ng Panginoong Hesus sa exact English phrase that I am God, worship me, yun yung sinasabi nila eh. Bakit kasi hindi mo makikita talaga yung I am God, worship me doon sa Biblia? Walang phrase na ganoon na sinabi, I am God, worship me. However, hindi ibig sabihin na hindi totoo yun. Na hindi siya Diyos at na hindi siya karapat-dapat sambahin. Kung titignan natin ang Biblia, which we will do now, no, isahin natin yung mga references, no? Makita natin na ginamit ng Panginoong Hesus yung, of course, wala naman ang Panginoong Hesus sa time natin ngayon eh. Technically, yes, no, because He is omnipresent. He is with us. But yung siya ay nagkatawang tao noon at nag-minister, no, that was during the time that he ministered with the Jewish people, no. So of course, doon natin dapat basihan. So ang basihan natin, which is yun din naman yung era ng Panginoong Hesus, yung tinatawag natin na Jewish theological language at that time, at yung mga titles that clearly pointed sa divinity ng Panginoong Hesus at sa identity niya, no? So ano-ano yung mga yan? Yan yung kanyang salita, of course, number one, yung kanyang actions, yung mga reactions nung kanyang mga audience that time, no, yung mga tagapakinig niya that time, because all of this confirms or will confirm that Jesus Christ is God and should be worshipped, no. These are very clear. Kaya nga yan yung unang-unang passage natin, no. Dito po sa John chapter 8 verse 58. Ayan, ito nandito na pala. Nailagay ko na. John chapter 8 verse 58. Yan. Ang sabi ng Panginoong Hesus. Actually, dinaanan na natin to. Kakadaan lang natin ito sa ating preaching, di ba? Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Now, ang pinaka-key po rito is yung word na I am, no? Bakit kamo? Kasi itong word na I am, in Greek po niyan is ego eimi. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung personal name ng ating Diyos, no? At ang kanyang personal name ay Yahweh. Makita po natin yan sa Exodus chapter 3 verse 14, kung saan po ginamit yan at binigay ng ating Diyos. Ang sabi po niya kay Moses, no, ng ating Diyos, Yahweh is his personal name. And God said to Moses, sabi niya yan, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. So ito yung kanyang pangalan, no, I am. Now, dito,
ginamit yan ng Panginoong Hesus as reference. Jesus said to them, "Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am." No? Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin yan, before Abraham exists, I exist. No, but I am, meaning indirect reference dito sa pangalan ng Diyos, no? Na I am. That's why makita natin naintindihan po ito ng ng audience niya that time, ng mga Jewish audience ng Panginoong Hesus that time. That's why anong naging response nila sa verse 59, no? Sabi sa verse 58, sabi ng Panginoong Hesus, Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Sa verse 59, anong naging response? They took up stones to throw at him, but Jesus hid himself, going through the midst of them, and so passed away. They took up stones to stone him because they understood that Jesus is claiming divinity here, no? Na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos, because this direct reference to I am, makita natin sa Exodus 3:14, yan ang Diyos, no? Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo, ako si I am, no? At yun ang ginamit na reference ng ating Panginoong Hesus. Okay? Now, kung pupunta tayo dito sa John chapter 10 verse 30 to 33, no? Anong sabi diyan ng Panginoong Hesus? I and my Father are one. At ano naman yung naging reaction ng mga Jews? Ganun pa rin uli, no? Then the Jews took up stones to stone him, no? Nung sinabi ng Panginoong Hesus, I and my Father are one, kumuha uli sila ng bato para batuhin ng Panginoong Hesus, no? Because, why? Jesus answered them, "Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me?" Sabi ng Panginoong Hesus. Anong naging response ng Jews? The Jews answered him saying, "For a good work we do not stone you." So hindi siya binabato dahil sa kanyang good works, pero for blasphemy daw, and because you being a man make yourself God. So here it's very clear that Jesus is making himself God. So but normally they will ask you, where does it say that Jesus say he is God? But here the audience clearly knows, no, that Jesus is claiming divinity, claiming to be God. And sabi nga, you being a man, make yourself God. No, sabi diyan. So sa John 30 to 34, 33, I mean. Okay? Then, in the beginning of Book of John, makita natin yung reference dyan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We know itong word na ito ay ang Panginoong Hesus. At ang sabi dyan, the, and the Word was with God, and the Word was God. So here, no, even though ang Panginoong, hindi Panginoong Hesus ang nagsasabi, but the author is telling us that God, or that the Lord Jesus Christ is God, no? And yan din sa 14, and the Word became flesh, no? Itong became flesh na to, ito ang Panginoong Hesus no? And and beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, itong passage na to, nagpapatunay din na ang Panginoong Hesus ay Diyos, claim to his divinity. Then, ano pa? Kung pupunta tayo sa John chapter 20, no, verse 28 to 29, makita natin dito yung tagpo ni Thomas. Kung tawagin si Doubting Thomas, no? Because this was the time when ang Panginoong Hesus ay siya po ay ano na siya dito, saglit lang po ano ko lang po itong aking ano. Okay.
Okay. Sorry, sorry. So this was the time, itong si Doubting Thomas, kaya siya tinawag na Doubting Thomas kasi nagpakita ang Panginoong Hesus and wala siya, no? Sabi niya, niya kung not unless na makita niya ang Panginoong Hesus physically at may pasok ang kanyang mga daliri dun sa sugat ng Panginoong Hesus, no? Hindi siya maniniwala. So dumating ang Panginoong Hesus, nagpakita sa kanya at nakita niya na ipasok niya yung kanyang mga daliri doon sa butas, no, sa sugat ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa 28:29, and Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believed. No, so makita natin dito, no, tinawag ni Thomas ang Panginoong Hesus na Lord and God. But never did we see the Lord Jesus rebuke Thomas and say to Thomas na, Thomas, I'm not your Lord, I'm not your God, or you shouldn't call me Lord and God, no? Because bakit hindi? Dahil tunay na ang Diyos ay Lord and God, no? Siya ay Diyos, right? Then ano pa? So makita natin sa Colossians chapter 2 verse 9, sabi diyan, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, no? So yan, i-take note nyo po yung mga verses na dinadaanan natin, no? Dinadaanan muna natin yung mga verses na nagpapatunay o nagre-reference sa ating Panginoong Hesus, no, bilang Diyos, right? So, then saan pa? Hebrews chapter 1 verse 8, no? Sabi diyan, but to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. See? To the Son. Sino ang tinutukoy diyan? Ang Panginoong Hesus, no? So, this also affirms the divinity of our Lord Jesus Christ. Then, saan pa? Revelations 1:17 to 18. No? Sabi diyan, yan. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. No? Ang Panginoong Hesus, siya daw ang first and the last. I am who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and have the keys to Hades and death. So here, makita natin yung mga references ng divinity sa Panginoong Hesus. And then, pupunta tayo sa Matthew chapter 14, verse 33. Makita natin dito, no? Sabi, uh, normally ang sasabihin sa atin, kailan sinabi ng Panginoong Hesus or saan sinabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos? So, yun yung dinaanan natin kanina. Now, saan or kailan or sinabi or nag-affirm ba ang Panginoong Hesus na dapat siya ay sambahin? No, makita natin dito sa mga passage na to, Matthew 14 verse 33, ang sabi diyan, then those who were in the boat came and worshipped Him. Sino yung winorship nila diyan? Ang Panginoong Hesus, saying, truly, you are the Son of God. No, kasi this was the time na yung tagpo na nasa uh, ginugulantang ng storm yung boat, no? And then, pinatigil ng Panginoong Hesus yung storm. And what happened? They worshipped Him. They worshipped the Lord. No? They worshipped God. And clearly, hindi sila sinuway ng Panginoong Hesus. Now, kung mali yung ginagawa nila, i-stop sila ng Panginoong Hesus, no? Sasawayin sila. Hindi sila sinuway. No? So, although walang sinabi na worship me, pero makita natin yung action ng mga tao. No? Winorship nila ang Panginoong Hesus. Sinaway ba sila ng Panginoong Hesus? Hindi. Because it's good and it's proper and it's tama na siya ay worship. Saan pa? Makita rin natin yan sa Matthew chapter 28. Hindi ko na ata nailagay dito ito. Matthew chapter 28. Ay, yung nailagay ko. Sa Matthew chapter 28, hindi ko na nailagay. Puntahan lang natin.
Matagal. Balikan ko na lang. Balikan na, hindi, malapit na pala. Matthew 26 na pala. Tumabla. Yan. Okay. Matthew 28, verse 9, sabi diyan, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. Nagpakita ng Panginoong Jesus dito, no? So they came and held by the feet and worship Him. So here, makita natin, may mga verse na mga nagpapatunay, no, na ang Panginoong Jesus ay wino-worship during his time pa lang. And He never rebuked them, but He accepted yung worship na binibigay nila, no? Because that is His right, no, as God, right? So now, meron ding mga passage naman na ginagamit, no, para ma-confuse tayo, no? Kino-quote or mini-misquote or mini-misunderstood para tayo ma-confuse to deny naman yung divinity ng Panginoong Hesus. So kanina nakita natin yung mga passages kung saan nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos. At nakita rin natin yung mga passages kung saan nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay wino-worship. Right? Now, even though walang direct lang sinabi ang Panginoong Hesus na i-worship niyo ako, later on, dadaanan natin yan kung bakit ganun. Pero makita natin na ang tao, wino-worship siya, pero hindi niya sinasaway, no? Hindi niya sinasabing, stop, don't do that. I'm like, kagaya nung anghel, di ba? Nung nagpatira pa si John sa Revelation, sabi ng anghel, kagaya mo lang ako, wag mo akong i-worship, di ba? Pero ang Panginoong Hesus, sinabi niya ba yun? No. Hindi niya sinuway because He deserves it. Right? He deserves to be worshipped. No? So, ano yung mga common passages na ginagamit nila para ma-confuse tayo? Yan, sa Mark 10:18, for example, sabi diyan, so Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. So, normally, ginagamit ito, sinasabi na hindi, ang Panginoong Hesus nyo nga, siya mismo dininay niya na siya ay Diyos kasi kung titignan mo yan, mabilisan, ang sabi diyan, why do you call me good? No one is good but one, that is God. So basically, nalalabas nila na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi siya God. Pero kung titignan mo yung passage, dininay ba ng Panginoong Hesus na hindi siya God? Ang sinasabi lang ng Panginoong Hesus dito, kasi tinawag siya na good teacher no? Sabi diyan, good teacher. So ang sabi ng Panginoong Hesus, why do you call me good? No? Tinatanong niya, why do you call me good? Parang nung tinanong ng Panginoong Hesus si Peter, no? Tinanong ng Panginoong Hesus yung mga disciple. Sabi niya, sino daw ako, no? Tapos tinanong niya si Peter, sabi ni Peter, ikaw ang Messiah, ikaw ang anak ng Diyos, no? Tapos sabi niya, ang nag-reveal sa inyo yan ay ang Diyos. Parang ganito din, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, why do you call me good? No, ibig sabihin, kinaklarify ng Panginoong Hesus doon sa rich young ruler ata ito, if I'm not mistaken. Kinaklarify niya doon sa tao, no? Or tinetest niya yung tao regarding doon sa understanding niya. So meaning, if you call me good, do you realize na tinatawag mo akong Diyos, no? Kung if you are calling me good, do you realize na tinatawag mo akong Diyos? Because no one is good but one, and that is God. So basically, yun yung sinasabi diyan, no? Ina-affirm ng Panginoong Hesus na yung pagtawag na good is equivalent to God. No, hindi niya sinasabi na hindi siya Diyos. Tapos ano pa? Meron din silang ginagamit yung sa John 14:28. Ito madalas tong gamitin kasi sabi dito, you have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice. I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. So basically, ito yung ginagamit nila. No, ang ginagamit nila na para ma-confuse ang mga manampalataya, sasabihin nila, no? Kung titingnan daw natin yung hierarchy, no? Because if Jesus is God and He is saying that ang Father is greater than Him, so therefore He is not God.
No? Because hierarchy means mas mataas ang Diyos sa kanya. Kung Diyos siya, bakit mas mataas ang Father sa kanya? Pero now, hindi naman sinabi ng Panginoong Hesus dito na ano na hindi siya Diyos no? Kundi ang inaffirm lang dito ng Panginoong Hesus is yung greatness ng Father compared to Him. No? Kumbaga, sa mas madaling, para mas madaling intindihin, for example, sa kumpanya nyo, di ba, merong ikaw, no, or tayo na worker, tapos meron tayong manager, no? So, in terms of position, sino ang mas greater? Siyempre, yung manager natin, di ba? Siya yung boss natin. Pero in terms of, let's say, yung pagiging tao, are we different from each other? Pare-pareho tayong tao. 'Di ba? Ilagay natin sa extreme. For example, sa presidente si Bongbong Marcos. For example, saka ako. Ano bang pinagkaiba namin? Yung position niya, he has a greater position because he is the president, no? At ako, simpleng mamamayan lang. Pero bilang tao, pareho lang kami. So ganun yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito, no? Hindi niya dinideny yung kanyang pagka-Diyos diyan, but ina-affirm niya yung pagiging greater ng kanyang ama sa kanya, no? Father, my father is greater than I, sabi niya. So kaya pagka binato sa atin yung mga verses na ganito para malito tayo, kayong ma-confuse because no, hindi ito sinasabi ng Panginoong Hesus para i-deny niya or i-disown niya yung pagiging Diyos niya. No? Now, so ang tanong, kung ganun, bakit kasi hindi na lang ginamit ng Panginoong Hesus yung exact word na I am God, worship me, para tapos na ang laban, di ba? Kasi during that time, no, kung titingnan natin yung cultural context that time, nandoon siya sa ano sa setting sa Jewish setting. And makita natin, 'di ba? Ang daming passage na dinaanan natin. Yung claim, every time na magki-claim ang Panginoong Hesus ng divinity, no? Or even hindi niya nga sinasabi direkta Sinasabi niya indirectly, no? But every time na maintindihan ito ng mga Jews, anong ginagawa nila? No, they would immediately take that as an act of blasphemy. No? And totoo, no, act of blasphemy kung simpleng tao na ako nagsabi nun. Remember, He is the Son of Man and He is the Son of God. Hindi nila yan naintindihan pa during that time. No, hindi pa nila yan naintindihan. Kaya imagine kung mag-claim ang Panginoong Yesus na I am God, worship me. So, yung ang indirect pa lang sinasabi niya, galit na sila no? So, paano pa siya makakakuha ng audience? Siguro, titreat lahat ng sasabihin niya as blasphemous, walang makikinig sa kanya. So, that's why hindi ito kiniklaim directly ng Panginoong Hesus, no? Tapos, kung makikita natin, yung revelation ng Panginoong Hesus sa kanyang identity, progressive, no? Hindi siya basta na lang sinasabi niya na ganito siya, ganyan siya, no? Progressive siya. When I say progressive, no? Inaalaw niya yung katotohanan na mag-unfold para makita ng tao at manampalataya. Di ba? Nakita natin sa passage yan. Ganon yung nangyayari parati. Nakikita ng tao, nare-realize ng tao doon sa mga actions niya, doon sa mga sinasabi niya, doon sa mga truths, sa katotohanan, no, ng mga sinasabi niya, doon na napapatunayan ng mga tao na siya ay Diyos. Not merely doon sa kanyang salita, no? So he lets his actions, no, speak for himself. Yung mga fulfillment ng prophecy, 'di ba? Fulfillment ng prophecy, even si John the Baptist, 'di ba? Nung tinanong ni John the Baptist, itanungin nyo nga kung siya na nga yung Messiah, 'di ba? Nung habang nakakulong si John the Baptist, sabi ni John the Baptist sa mga disipulo niya, itanungin nyo nga kung siya na yung Messiah, 'di ba? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Mga fulfillment ng prophecy.
'di ba? Na napupulfill yung prophecy. So ibig sabihin, it affirms na siya talaga yung Messiah, siya ang Diyos, no? At ang pinaka number one na affirmation nito is yung kanyang resurrection, no? Yung resurrection ng Panginoong Hesus, no? So kung daranas tayo ng ganyan na katanungan, sagutin natin respectfully pero with confidence. Nandiyan yung mga Bible reference dinaanan natin. And remember sa Ephesians chapter 6, no? Makita natin diyan ano ang ating pang-offense. Sabi diyan, yan, ito, sword of the Spirit, ang salita ng Diyos. No, makita natin even ang Panginoong Hesus ang ginamit niya, no, ay ang salita ng Diyos nung siya ay tinitempt ng devil, no? So tandaan natin, no, ang sa pagsagot natin sa mga ganyang klaseng katanungan, no, ang pinaka magiging tema ng sagot natin is that ang Panginoong Hesus, maaring hindi niya sinabi yung exact phrase that I am God, worship me, na ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Hindi niya sinabi exactly yung ganung phrase, pero it is clear na ang Panginoong Hesus ay kiniklaim niya na siya ay Diyos, no? At makikita ito doon sa reaction ng mga Jewish audience niya. Because that time, yung mga Jewish audience, naintindihan nila kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. And nakita natin doon sa reaction nila. Bakit? Kasi anong reaction nila parate? To stone him. Because they understood when Jesus claimed divinity, no, that is blasphemy, no, so they wanted to stone him. So ibig sabihin that affirms the truth that Panginoong Hesus nagki-claim na siya ay Diyos, no. That alone nga actually should prove nung meaning na yun, no. So pagka dumating tayo sa ganyang ganyang pagsubok or ganyang katanungan, yan sagutin natin. And i, i pwede nyo siyang pwede nyo silang, so nasa sa atin na yung Bible references, di ba? So pwede nyo silang ring invite kung nakikipagtalo sila sa inyo, pwede nyo invite na examine yung claim directly dun sa Gospel of John. No? I mean, i-examine nyo, sabihan nyo sila na examine nila yung claim ng Panginoong Jesus. Because, see, hindi naman tayo yung magpuprove. Ang Panginoon ang magpuprove, ang salita niya ang magpuprove. So, sabi niyo sa kanila, basahin niyo yung Gospel of John kasi doon sinabi yun na siya ay Diyos, no? So, and also natandaan ko, no, pwede ring ibalik yung challenge sa kanila pero siguro wag na lang natin gawin yun for the sake na hindi na haba, pero pwede rin nating sabihin na kung so if ang napatunayan na ang Panginoong Hesus ay nag-claim, no, to be God in particular doon sa kanyang mga original audience as the way that they understood it, no, would you accept that as valid, no? So for example, ah yung mga audience, no, hindi ako, wala akong sinabi, pero yung mga audience ko ang nagpapatunay na sinabi ko, would you accept that as valid? Most probably, hindi nila sasabihin, hindi nila i-claim, no? Pero that's another point na to prove that they're only out para i-discourage tayo, yung ating faith, no? Um, encourage natin yung dialogue, pero not debate, no? Win the person, pero hindi yung argumento, no? Because it's not about the argument, but what we want is to win the person. Right? Kaya nga, doon sa ating page, I don't know if nakita nyo na yun. Meron pang nagsabi doon. And it's very clear na M yung nagsabi nun, no? Sabi niya na lahat daw nung mga Bible references na binigay natin sa kanya is invalid daw, sabi niya. And kung titignan daw yung buong Book of John chapter 10, and coincidentally yan John chapter 10 na yung malapit na tayo sa John chapter 10 sa ating preaching, no. Sabi niya kung titignan daw yung buong
John chapter 10, doon daw makikita na pinapatunayan daw ng Book of John chapter 10 na ang Diyos, na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. So, sabi ko, let's see, tingnan natin. Kaya, pinuntahan natin yung Book of John chapter 10. At ano ba makikita natin sa Book of John chapter 10? Yan, unang-una makita natin sa John chapter 11. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the good shepherd. The good shepherd give his life for the sheep. Now, sinabi ng Panginoong Hesus, I am the good shepherd. Pag sinabi nating shepherd, di ba, pastol ang ibig sabihin yan. Now, ano ba yung importansya nitong word na to na shepherd? I am the good shepherd, no? So, ang importansya niyan is, number one, kanina, sabi ng Panginoong Hesus, no one is good but God, no? So again, he is alluding to himself as being good means he is God. And also with direct reference dun sa shepherd. Kasi sa Old Testament po, Psalm 23 verse 1, paborito ni Pastor Radiante, the Lord is my shepherd, I shall not want. No, sa Old Testament pa lang, nire-refer na ang Diyos as shepherd. No, so kung ang Diyos, no, is the shepherd, and here the Lord Jesus is referring to himself as the shepherd. So clearly, John chapter 10, no, from the beginning pa lang, ina-affirm na yung divinity ng Panginoong Hesus, no? Then ano pa sa 17 to 18, no? Anong sabi diyan? Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Ang key dyan ito, yung power ng Panginoong Hesus, no, over life and death. Because makita natin yan sa Deuteronomy, no? Kung pupunta po tayo sa Deuteronomy, no? The Lord Jesus saying that His authority over His own life and to lay it down and take it up again. Ito yun, no? Ang sabi ng Panginoong ng Diyos sa Deuteronomy, now see that even I am He, there is no God beside me. I kill and I make alive. I wound and I heal, nor is there anyone who can deliver from my hands. 'Di ba? That is the direct reference na sa kakayanan ng Diyos, the authority to give life, the authority over life and death. No? Then, verse 30, nadaanan na natin ito kanina, di ba? I and my Father are one. No? Sabi ko nga, ang Greek word kasi ng one is dito is hen. No? Yung hen, pag sinabing hen, neuter yan. Ibig sabihin, walang neutral siya. No? So, yung essence nito, yung united in essence. No? Kaya sabi niyan, I and my Father are one. So basically, Jesus is saying that the Father and the Lord Jesus share the same divine nature, no? Pareho sila, no? Diyos. And that claim is actually so bold. That's why hindi ko maintindihan yung tao na yun sabi na ang John chapter 10 daw ang nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, no? Tapos pagbababa pa tayo dito, ano yung naging reaction? Very clear, di ba? The Jews took up stones to stone him. Why? Sabi diyan, why? Because, yan, but for blasphemy and because you being a man make yourself God. Oh. So, it's very clear that Jesus is claiming to be God. And this is very crucial actually because if Jesus meant anything less than equality with God, no? I-kinlarify niya sana kasi babatuhin siya eh. Kinlarify niya sana na hindi ko kiniklaim na Diyos ako. No, pero hindi, no? He depended his claim. Anong sinagot niya? Is it not written in your law? I said you are gods. If he called them gods to whom the word of God came and the scripture cannot be broken. No, do you say
do you say of him whom the Father sanctified sent into the world, you are blaspheming? So basically, ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, kung sinabi nga sa inyong sa inyong law that you are gods, kayo, no? Kayo, meaning yung mga tao, yung mga Jews, you are gods, meaning ito, small g. So ang sinasabi ng Panginoong Hesus, therefore, lalo na ako as the Son of God, no? If he called them gods, no, to whom the word of God came, the scripture cannot be broken. Do you say of him, so itong him na to, in reference na sa Panginoong Jesus, whom the Father sanctified and sent into the world, siya yun. You are blaspheming because I said I am the Son of God. Siya yung sinugo eh. Di ba? So kaya, yan po yung reference dyan, no? Patunay. Praise the Lord. Meron po ba kayong katanungan? Sora Joanne? Sora Joanne? Yes po, PA. Pwedeng saglit lang, naiihina talaga ako. Anong gagawin ko po kung may magtatanong? Sige po. Mga kapatid, so anyone po na may katanungan or meron po kayong insight. I want to ano pala no, sa chat natin, klinaro doon ni Brad Manuel na hindi lang yung isang particular na na grupo ng tao ng relihiyon ang nagsasabi ng tungkol doon ng claim na sinabi ng Panginoon na hindi siya Diyos. Tama dun kung mababasa nyo, binanggit niya dun yung mga ibang religion. Now, just to make a point, we're not doing this to bash other religions or other faith. We're doing this para maging ready tayo pag may nagtanong sa atin. Kasi, ano yan, darating talaga yung time na may susubok sa pananampalataya natin. Makakamit at makakamit kayo ng ganyan. Kung hindi pa kayo nakamit ngayon, darating pa yung time na makakamit tayo. Tapos ang aim po ng pag-aaral natin, series ng pag-aaral na to, not to win arguments, but to win the soul. And kung if the person is willing to be one, that is kung papayag siyang makinig sa truth. But the point is, para matuto po tayo, alam po natin, tayo mismo, maging sure po tayo sa isasagot natin. Kasi hindi tayo makakasagot ng naayon sa Bible with confidence kung tayo mismo hindi rin tayo ganun kasigurado or hindi tayo rooted sa salita ng Diyos. Ayun po. Nakabalik ka na. Opo, praise the Lord. Thank you. Okay po. Yan. So, dun sa sagot ng Panginoong Isus, tignan niya itong verse 36. No, nirepair niya dyan. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world? So, sent into the world meaning he's referring to himself, di ba? Kasi sinugo siya. You are blaspheming because I said, I am the Son of God. No, ito yung key dyan eh. Kasi in Jewish context po, mga kapatid, pag sinabing Son of God, no, hindi ibig sabihin yan simply na creation of God, no. Pero in Jewish context, kasi for example, I can say that I'm a child of God, I'm a son of God. I'm referring to the creation of God because I have been created by God, no. Pero sa Jewish perspective, pagka ikaw ay Jew at sinabi mo that you are the son of God, that means you share the same status or you share the same divinity as God. No, bakit ka mo? Makikita natin yan sa passages gaya ng yan, Psalms chapter 2 verse 7. No? I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have become your father. No? The Lord has said to me, you are my son. Today I have become your father. So, dito natin makikita, meron pa sa Daniel 7:13-14, dito natin makikita no, yung messianic title ng Panginoong Hesus. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man
No one like the Son of Man, ang Panginoong Hesus yan, no? Coming with the clouds of heaven, He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him. So, yan yung mga Bible reference makikita natin. No? And then, balik tayo dun sa John 10. No? So, nasa 36 tayo. Ngayon, baba tayo sa 38. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "But if I do you not believe me? Believe the works that you may know, and believe that the Father is in me, and I in Him." No? Basically, sinasabi ng Panginoong Hesus dito, yung mga miracles, yung healing niya, yung authority niya, and even yung resurrection, pagbuhay ng patay, no? These were all meant to confirm yung kanyang identity. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, if hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, at least yung mga ginawa ko, paniwalaan nyo. No? Kasi kung sinasabi nyo na yung sinasabi ko ay hindi totoo, yung mga ginawa ko, nakita nyo yun eh. So therefore, totoo yun. So sabi ng Panginoon, believe the works that you may know, that you may know and believe that the Father is in me and I in Him. No, yun sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya yung nagsabi noon na ang John chapter 10 daw is nagsasabi or nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, no? Because actually kanya or ang kanilang pinanghahawakan diyan ay ito. Yan, no, ito. No. Pero kung titignan natin ito, actually yung John chapter 10 nga nagsasabi na siya ay Diyos, ay nag-a-affirm na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, ibig sabihin, anyone that is using John chapter 10 and denies the Lord Jesus Christ's divinity, no? It's either hindi nila binabasa talaga yung buong passage, no, or they're just twisting it or wanted to twist. Because at least dito sa John chapter 10, makikita natin that Jesus claimed He's the good shepherd. And in the Old Testament, shepherd, that is the role of God the Father. That is the role of Yahweh, His personal name. No, that is His role. And the Lord Jesus Christ is making Himself, repairing Himself as the good shepherd. No, and then He mentions also in John chapter 10 that He has the power over life and death. And this is very clear in Daniel that God only claims has a power over life and death. At sabi niya pa, He is one with the Father. No? So, and the Jews knows this, that when He said, I am the Son of God, He knows that He is claiming the title of divinity, because being a Son of God, unlike now, I can say I'm a child of God, I'm a son of God, with respect to creation, with respect to my faith. But during that time, sa perspective ng mga Jews, pag sinabi mong you are the Son of God, then you are claiming equality, you are claiming divinity. No, you are claiming that you are also God. So, and then, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi nyo ako mapaniwalaan, yung sinasabi ko, paniwalaan nyo na lang yung mga ginagawa ko. No, because, di ba sa atin nga, meron tayong kasabihan, action speaks louder than words. No? At anong naging reaction ng mga Jews? They took up stone to stone him because they understood that he is blaspheming. In reality, now we all know na hindi siya nagbablasphemy because he is really God. Pero sa point of view nilang mga Jews noon, they thought that he is blaspheming because they don't know that he is God, no? So this is a clear proof that they understood that the Lord Jesus is claiming, no, to be God. Amen. So praise the Lord. Yes, nakita ko yung message. Totoo na hindi lamang yun nga, yung Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, no, marami pang iba, yung mga Mormons din, no. Maraming mga nagki-claim na hindi Diyos ang Panginoong Hesus. And then they will twist para baliktarin yung ating paniwala. Kaya nga, ay kagandahan, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, firm
yung ating faith, no? Romans 10:17, di ba? Ang sabi, faith comes from hearing and hearing the message. The message is heard through the word about Christ. Yes po, Pastora Jan. PA, inform ko lang po nag-message si Sister Aisa. Nag-out na daw siya kasi madami na daw, busy na daw po sila sa work. So, nasa work pala siya nung nag-join siya. Katulad ni Brad James. Pwedeng mag-observe, ano lang ako na observation ko, PA. Sige. Ayun, natawag dito. Ang nakikita ko na the way the answered. Kasi yung sinasabi nila na o sige nga, patunayan mo nga sa nakalagay sa Bible nyo na sinabi ng Panginoon na ako ay Diyos at sambahin mo ako. So, unang-una sa lahat, hindi natin pwedeng sagutin according to dun sa condition nila ng pagtatanong nila. Kasi syempre, ano yan bait yun Naka-design yun para hindi talaga tayo makasagot ng tama. So yun, kaya tama yung pinapoint out ngayong gabi na yung pagsagot ng Panginoon, though hindi direct na yung exact na word na hinihingi ng mga nagcha-challenge. Napansin ko no, ang stress ngayon dito, ang pagsagot ng Panginoon patungkol sa kanyang deity or yung pagiging Diyos niya is ginagamit niya yung mga prophecy, yung mga messianic prophecy tungkol sa kanya plus yung mga titles that are divine, yan, katulad nung I am, hindi yan basta-basta na ano. Tapos, kasi ang mga kausap niya nung time na yon mga Jews. So, syempre, yung mga Jews, alam nila kung ano yung mga messianic prophecy, alam nila kung ano yung mga divine titles na ginagamit ng Diyos patungkol para i-describe ang sarili niya or tawagin ang sarili niya or kung paano siya tinawag in the Old Testament nung time na yun, syempre wala pang Old Testament in the scriptures that they know. So ngayon, I'm just thinking kung magfa-follow dun sa logic kung ang usap ng Panginoon nung time na yun yung mga um um ang paniniwala ay katulad ng mga nagcha-challenge ngayon, that is the way that he would answer them. Pero yun nga, ang kausap niya that time is mga Jews. Syempre, ang gagamitin niya na language, ang gagamitin niya na terms is yung language o yung term na maiintindihan ng mga taong nasa paligid niya. So, yun yung understanding ko doon. Yun po yung ma, ma, napansin ko nga dun sa pagsagot ng Panginoon. Tapos, yun nga, yung hindi niya maaring sabihin directly na ako ay Diyos, sambahin niyo ako kasi magiging ano yun, very vulgar or blatant na blasphemy yun. And punishable by death. So on the spot, maaring matapos na ma-incite na yung mga tao at the time po pwedeng patayin na siya. Pero syempre, nakikita yun ng Diyos kasi nga, He is all-knowing, He is omniscient. Kaya ang ginagamit niya, yung language na maiintindihan nila, though hindi direct na ganun yung word. Yun po yung observation ko pa, PA. Praise God. Oo, tama. Tama yung observation mo kasi yung ginagamit ng Panginoong Hesus na salita, no, yun nga, hindi niya kailangan na gumamit ng eksaktong salita na sabihin niya, I am God. No, kasi yung mga sinasabi niya sa mata ng mga audience niya, ng mga Jew, malinaw yun na pag-aangkin ng pagka-Diyos niya. No, because he was speaking that time to the first century Jews, no? That sino tong mga Jews na first century Jews na to? They knew the Torah, no, and the prophets. Why? Because minimemorize nila yan Nire-recite nila yan. Requirement yan sa mga Jew, sa mga lalaki at least, no, requirement yan na memorize nila yan. Kaya alam na alam nila, no? And they understood yung paggamit ng Panginoong Hesus ng word na I am that refers to yun sa tetragrammaton word na YHWH, no, na walang bawel, yung Yahweh, kasi they thought sacred ang pangalan ng Panginoong Hesus, kaya to the point na hindi nila mabigkas ito, no, kaya tinanggal yung bawel, naging YHWH lang. Yan yung ano niyan, hindi dahil sa hininga na hindi gana. Narinig ko yan before, no, but anyway. So, yan yung dahilan yan. Kaya,
Kaya walang bawal. Yung direct reference na I am sa makita natin sa Exodus chapter 3 verse 14. At tunay, kagaya ng napag-aralan natin sa John 10, na only God can claim, you know, na siya ay shepherd kasi siya naman talaga ang ating dakilang pastol, no? Our good shepherd, our savior, and he's one with the Father, no? Kaya yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John 10:33, I and the Father are one, no? Naintindihan talaga ito ng mga Jews, kaya they pick up stone, no, and try to stone him. Sabi nga nila, 'di ba? Because why? Bakit niyo ako ini-stone? Sabi ng Panginoong Hesus, is it because of the good things that I have done? Sabi ng mga Jew, hindi. It's because ikaw being a man, bilang tao, is making yourself a God, no? So, bakit sila nag-react ng ganun, no? Kung hindi siya nagki-claim na siya ay Diyos, di ba? Bakit bakit siya gustong batuhin at ba't sinasabi na na making yourself as God kung hindi pala nagki-claim na Diyos ang Panginoong Hesus? Very clearly, no, doon sa reaction ng mga audience, na intindihan natin na kiniklaim ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Pero hindi natin makita yung exact word, exact phrase, I am God, na sinabi ng Panginoong Hesus. Why? Because ayun nga, kung yun nga indirect pa lang, hindi na siya makamove kasi pag naintindihan ng mga Jew na blasphemous, anong gagawin na nila? They would pick up stone to stone him. So, kung siguro at the onset, pag sinabi ng Panginoong Hesus, I am God, because baka wala nang makinig, baka batuhin na lang siya, no, ang Panginoong Hesus. So, ang ginagawa ng Panginoong Hesus, because He knows that itong mga Jew, they understand yung mga prophecy, yung mga messianic prophecy, no? So, doon niya dinadala, no? Kaya ang sabi nga ng Panginoong Hesus, 'di ba? If you do not believe me, believe the works, no? So that you may know that I and the Father are one, no? Kaya parang ganito 'yan eh. For example, kung ikaw nasa Japan, no, at gusto mong magpahayag ng mahal mo ang isang tao, for example, si Pastora Joan nasa Japan, at gusto kong sabihan siya na I love you sa English. Sasabihin ko ba sa kanya sa Japanese na, kasi yung I love you sa Japanese, 'di ba, ay shiteru. Ewan ko kung alam niyo yun. Hindi ka naman sasabihin na ganun, 'di ba? Sasabi ang ang I mean, gagawin ko dun sa naiintindihan niya, sa language na magkakaintindihan kami. At ganun ang ginagawa ng Panginoong Hesus. No, he's speaking yung terms nila ng mga Jews, kung saan maintindihan nila yung claim ng Panginoong Hesus. Any question po, mga kapatid? So I hope na tinake note nyo po yung mga passages. Or if not, maybe gawan ko na lang ng list siguro. Tapos i-send ko yung list para may mga reference tayo. Any question po? Or kayo mismo, nakaranas na ba kayo na tanungin or i-challenge kayo? Mimic. Okay. Sino yung nagsalita? Ako po. Sino yun? Sister Cherry? Ako po.
Ha? Ashiteru. Ah, none so far daw. Okay. Wala kayong katanungan, ha? Uh, Ay, praise the Lord. Pero hindi nyo pa na-experience na matanong kayo. Okay. So kung wala, dyan na lang muna tayo. Mag-end na tayo and mag-pray na tayo. Pastor John, can you lead us in prayer? Sige po. May May message. Yes, May Brad. message po, PA. Mag 1462. Puntahan natin. Mark 14. Mark 1462. Basahin ko. Basahin ko. So, sabi dito, i-share ko yung Bible. Okay. Saglit lang, i-share ko yung Bible. Ay, hindi na. Ganito na lang. Basahin ko na lang. Ito. Matagal pa pag i-share ko eh. So, nakalagay dito, Mark 14:62, Jesus said, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. Amen. Oo. Yan kasi yung yung tagpo na yan, kung titignan natin yan in context, yan yung somehow the Lord Jesus was on trial before the Sanhedrin, no? Dun sa Jewish ruling council that time. And kaya makikita natin yung high priest dyan eh. Ang sabi ng high priest sa verse 61, sabi, Are you Christ, the Son of the Blessed? Yun ang sabi ng high priest. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, Jesus said, I am. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. So, thank you sa karagdagang passage, bro. Isama niyo, PA, yung ginawa ng high priest. Mm. Sa verse 62. Ay, 62 pala yung reference. 63 to 64. 63. Kinlose ko na yung Bible ko. I-open ko ulit. Ako na, basahin ko po. Sige. Verse 63, the high priest tore his clothes. So why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? Ano na kasi to eh, culmination na to eh. Kaya, sinabi na niya talaga lang. Mm. They are very sure they are very sure about dun sa mga references, no, na kung about dun sa mga references ng claiming of divinity. Pero one thing they didn't or they forgot, or maybe not forgot but intentionally they didn't pursue or they didn't check, is yung chinek nila whether may katotohanan ba o wala yung mga sinasabi. But I guess because it's bound to happen because that is no, naka-prophesy na yan na nakatakda na ang Panginoong Hesus ay talagang
magsasacrifice, no, mamatay siya para sa atin. At in the third day, siya ay muling mabubuhay. Kaya nangyari yung mga nangyari. Yung kung titingnan natin, at least sa New King James Version, ilang beses sinabi ng Panginoong Hesus yung Son of Man, no? Yung favorite reference yan ng Panginoong Hesus sa sarili niya, sa Gospel, Son of Man. And binasa natin kanina, di ba? Son of Man, this is a messianic, messianic uh, divine prophecy. No, sa Daniel 7, binasa natin kanina. Okay. Pastora Joan, can we pray na po? Sige po. Ah, Kung wala sige na, po. Nag-message din si Sis Melody eh. Ewan ko lang kung ano. Sige po. Saan? Sa messenger. Sa chat box. Wala akong nakita. Nasaan? Wala naman. Hindi po, ang sinabi ko lang po doon, naalala ko po yung kapatid ko na nag-convert ng INC. Noong nagde-debate po kami dalawa about sa, yun nga po, hindi nila ino-honor na, kailangan po sabihin dito. Oo, okay lang. Yun Para po, hindi po, maging point of learning din natin. apo, yun nga po, hindi po nila ino-honor si Jesus as Lord po. And also, talagang hindi po maiwasan na kahit alam mo na dapat ano ka lang yung kalma ka lang, magpaliwanag, ganun po. Hindi po maiwasan na minsan maiinis ka parang ma, kasi alam mo po yung totoo eh. Tapos yung kausap mo, ganun yung mga sinasabi. Hindi Jesus, hindi Lord, hindi God si Jesus, hindi rin God ang Holy Spirit. Yan lang po. Pwede po kumagat. Nakamute. Nakamute pala ako. Salita ako ng salita. Opo, kaya malinaw po talaga yung sinasabi ng Biblia na may mga tatanggi pa rin sa pagka-Diyos po ng Panginoong Hesus at even sa banal na espiritu, no? At kaya po dapat talaga yung alam natin yung katotohanan kasi yan yung belief ng mga INC. They believe that ang ating Diyos ang Panginoong Hesus is not God. No, but they believe that the Lord Jesus Himself is a created being and only exalted by God. No, that even ang Holy Spirit, they don't believe ang Holy Spirit is a person, but they believe that is just a mere power or a mere force. No, naniniwala sila ng isang that there is one God and Father only. No, they don't believe the Trinity. Yan yung mga pinaniniwalaan nila. Pero alam natin yung truth dun sa mga passage na dinaanan natin, di ba? That Jesus is God, the Holy Spirit is God, and He is a person. No, may mga Bible reference, biblical reference dyan, no? And of course, pagka magre-respond tayo dyan sa mga ganyang sitwasyon kagaya dyan sa kapatid mo, Sister Melody, dapat we will respond with grace talaga, hindi yung kailangan makontrol natin yung sarili natin. No, sabi sa 2 Timothy, servant must not be quarrelsome, sabi diyan. A servant must not be quarrelsome, but be gentle, sabi diyan, no? 2 Timothy 2:24. Kaya yan po yung dapat na ano natin
isa puso, sa isipan natin pagka mag-respond tayo sa mga ganyan pong sitwasyon. Sino yung nagsalita kanina? Brother Manny? Opo, Pastor. Apo, Brother Manny. Tuloy, Pastor, dun sa may sabi ni Ate Mel, Ate Melody, meron na akong nakuha na ganyan. May na-encounter po akong ganyan. Dati yata sa Japan. Pinaliwanagan ko siya about ba't sinasabi ng Iglesia ni Cristo, di ba si Jesus Christ, Iglesia ni Cristo? Ibig sabihin, naniniwala kayo, si Jesus Christ is Cristo rin. Ay Diyos din, sabi ko. Tapos sinasabi niyo yung ang Espiritu ay Diyos, ay hindi Diyos. Di ba ako nung pinaliwanag ko sa kanya, pinaliwanag sa kanya yung Bible, nung si Jesus Christ ay binabtismuhan ni John sa ilog niyo po ba? Di ba bumaba yung banal na espiritu ng Diyos sa kanya? Ibig sabihin, ang espiritu ay Diyos din. Kaya ayun na medyo naliwanagan yung Japo nung nakausap ko nung nasa may Parañaque. Parañaque yata. Nasa may Parañaque, may Parañaque. So, yun. Yun ako sa kanya. Yun po. Basta wala po kayong kwan, wala po yung sound. Ay, Yun lang po. opo. Salamat po sa pag-share, Brad Manny. Ang masabi ko diyan kasi, ang isang big difference, yung ginagamit kasi na Biblia, no, yung salin or yung version ng Bible na ginagamit nitong mga iglesia ni Cristo. Saka hindi, ang alam ko diyan, yung mga minister lang nila ang pwedeng gumamit ng Biblia, no? Yung iglesia ni Cristo meron niyang iba yung nila yung Biblia nila, hindi yan yung kagaya ng Biblia na ginagamit natin. Um, Hindi ko matandaan, nakalimutan ko na, parang ano ba yun? Lamsa something. Oo. Kasi nung last time, meron kasing sa Bible study namin, alam ko na, ikwento ko na sa inyo to eh. Meron doon kakwarto yung mga bina-Bible study namin na Iglesia ni Cristo. So, syempre, kailangan maging prepared din tayo, no? So, ni-research ko din yun, ano ba yung kanilang paniniwala, ano ba yung kanilang Biblia. So, doon nakita ko na ito palang mga Iglesia ni Cristo, meron pala itong iba pala yung Biblia na sinusunod nila. Tapos yung kanilang mga minister lang yung pwedeng mag-aral ng Biblia nila. Hindi po pwede yung kanilang mga kongregasyon. Yes po, PA. Kaya po dumating pa kami sa point na ipapakausap na daw po sa akin yung nag-doctorate sa Sabi ko, hindi na ako tayo aabot doon, bunso. Sabi ko gano'n, kung yan yung paniniwala mo. I respect po. Hindi naman po ako nagsabi sa kanya ng masasamang salita. Siyempre po, ako bilang kapatid po niya, parang nainis po talaga ako, pero hindi ko naman po sinabi sa message, or wala po akong sinabi sa message na masama. Kasi andun pa rin po talaga ang Holy Spirit na nag-guide sa akin kung ano yung sasabihin ko sa kanya na hindi niya ikaka-open or something. Kaya po sabi ko sa kanya na hindi na tayo aabot sa sa ganyan, bunso, na papakausap mo pa sa kanya yung yung nag-doctrine sa'yo. Sabi ko gano'n. Kasi ako, ah, ayoko na akong makarinig na hindi niyo ino-honor ang si Jesus as Lord and also the Holy Spirit. Sabi ko po sa kanya na gano'n. Tapos pinasahan ko po siya ng mga Bible verses. Yun nga po yung John 14. Inaiba na po niya yung usapan. Isama lang natin sa prayer. Opo.
Praise the Lord. So, sige po. At gumagabi na. Hanggang dito lang muna tayo. And thank you sa mga shinare nyo po. At isang patunay yan na totoo na nangyayari yung kagaya nga yung kwento ni Sister Melody. I know yung kapatid mo, kasama mo yan siya dati, di ba, sa church. Yes po. Kaya Uh, masakit po talaga. O kaya yun yung importansya ng para paliwanag ng maayos, maliwanagan ng maayos, no? At um, of course, the end of the day, it's not about us, but it's about God, it's about our Lord Jesus, it's about the Holy Spirit. No, there is a perfect time for everything. Kagaya nga kahapon yung sa exhortation sa nightly prayer and devotion, no? Sabi dun sa Luke chapter 18 verse 1, di ba? Ang sabi, the Lord Jesus is teaching us, telling us that we ought to pray and not give up. So wag tayong mag-give up. So we have to continue praying. Yun po yung gawin natin. Patuloy natin yung pag-pray natin siya. Dulog natin siya sa panalangin. And there is perfect time for everything. No, maaring yes, maaring yung may mga ganyang nangyayari at maaring hindi natin gusto at maybe sometimes we end up questioning God pa sometimes. Pero wag tayong ma-discourage. No, let us continue praying because every time we pray to God, yung ating focus no na-align sa Kanya, yung ating will. At let us continue studying His words para mas lalong yung ating faith is mas lalong maging matatag, no? Mas lalong rooted yung ating faith para hindi tayo being tossed by the wind of and waves of various doctrines, sabi nga ni Apostle Paul. So, kaya maganda po yung ginagawa natin ganito na pag-aaral talaga. And I hope and pray na darating ang time na ang Panginoong Hesus mismo, ang Banal na Espiritu mismo mag-convict sa mga tao na kagaya ng napag-usapan natin ngayon at gaya natin ma-realize nila or maintindihan nila yung ah, tamang kanilang dapat panampalatayanan. Ano? Praise the Lord. Sige po, Pastora Joanne. Let's pray na. Totoo na po to. Praise the Lord. Sige po, Unless tayo may po'y humabol, manalangin ng mga kapatid. Ha? unless may humabol pa. May, Going once, going twice. may humabol. Sige po. Meron po. They didn't believe Jesus is God. They are liberal German theology. Unitarian. Yes, bro. Nag-drive kasi ako kaya Okay lang, okay lang. Nakita namin yung pinost mo dun sa message. po bang umabot to? Pwede. Kaya lang parang hindi clear yung boses mo. Yan po. Sige nga, magsalita ka. Yan po, clear na po ba? Ayan, clear na. Kanina hindi clear. Ayan, clear na. Sige, bro. Actually po, yung mga nagsasabing hindi po Diyos si Jesus Christ is hindi kasi nila naiintindihan yung purpose. Kung babasahin natin sa Gospel of John, sa John chapter 1 kasi pababa, pumunta si Jesus, sabi doon sa pag ibaba niyo doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He dwelt among us. Sabi pa, pag ibaba niyo pa yung basahin niyo, sabi doon, He came to His own. Umaba siya para sa mga tao niya. But His own rejected Him. But those who believe Him, sabi niya, doon tayo kasama. Doon sa mga naniwala sa Kanya. Even though we are not His own, kasi nga hindi tayo Israelita, but we have the right na nagkaroon tayo ng right na maging son of
children of God dahil kay Jesus Christ kapag naniwala tayo sa Kanya. So, kung pansin nyo, nauna yung John chapter 1 bago yung John 3:16. Di ba? Kasi kung babasahin po talaga natin, sabi niya, Jesus came to his own, but his own have rejected him. Nung ni-reject siya, kaya siguro ito yung sa akin na sa pag-unawa ko. Kaya siguro hindi maunawaan ng mga Israelita yung sinasabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos dahil nga sa John 3:16. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya binigyan niya tayo ng tsansa to become the children of God. Dahil kung naniwala ng mga Hudyo, tapos na dun eh. Natapos na pag naniwala ng mga Hudyo sa claim ni Jesus Christ, tapos na, wala nang hintil. Maybe salvation will not come to the Gentiles. But when the Jews have rejected him, nagkaroon tayo ng chance as Gentiles na hindi tayo Jews to become the spiritual Jews. Ibig sabihin, to become the children of God through Jesus Christ. So yun po yung hindi nila nauunawaan, na favor po yung paniniwala natin kay Jesus. Hindi siya, kasi kung maniwala ka man o hindi, walang problema sa Kanya. Walang problema sa Diyos eh. We cannot add to His glory, we cannot add sa Kanyang dominion, we cannot add to His power. So, ang paniniwala po kay Jesus Christ as God, as the Son of God, is favor po sa atin yan. Yung benefit po nan is sa atin, hindi sa Diyos. So yun po ang hindi nauunawa. Sabi nilang hindi God si Jesus Christ. Kasi hindi nila nauunawaan yung gospel. Yun lang po, Pastor. Susugan ko na sabi ng Radman. Nga po, okay. Hindi po ba nung panahon ni Abraham, di ba Gentile siya? Gentile si Abraham, di po ba? Tama po ba? Di ba si Abraham? Gentiles. Tinutupad pa rin ng Panginoon Diyos yung pangako niya sa ina po ni Abraham, which is tayo yun. Sinabi niya, hindi niya pababayaan. Iwanan, hindi pababayaan. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon Diyos, ayaw niyang mapabayaang mapunta sa lake of fire, yung mga inapo ni Abraham. At sinabi din po sa aklat ng Philippians, sa tunay niya tayo, 2:10, bagamat siya ay Diyos, bumaba siya alang-alang sa atin para makikaliligtas ng tao. Nagpakababa siya para lang niya abutin tayo. Sinabi niya po doon yun. Yan ang palagi kong pinapaliwanag sa mga hindi yung nakasarado yung isip. Bakit sinabi naman sa aklat ng Acts, tinakpan nila ang kanyang mga tenga, sinarado na lang ng mga mata. Kasi yung doktrina o pinaniniwalaan nila, ayaw na nang mabago yung kanila. Yun ang nakakaawa sa kanila. Yun po nila. Kaya pag nung nasa Pilipinas o pag bahay kami, ipinapaliwanag kong maigi sa kanila yan eh. Yung iba na nabubuksan, yung paniniwala nila, kasi habang kami po yung kasi baitos yan eh, may nag-i-intercede para mabuksan yung kanilang spiritual na kaunawaan. Yun, Pastor. Opo. Thank you po sa mga insights ninyo. Praise the Lord. Sige po. So, continue na lang po natin sa next na Tuesday and we can pray na po. Salamat po sa mga insights po ninyo, Brad Manuel and Brad Manny. Pastor Joan, now you can pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin na po mga kapatid. Amen. Let's remain in the presence of our God. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of our Lord, our Savior, our Master, our Adonai, our Lord Jesus Christ, in the leading and guidance
of the Holy Spirit, our wonderful Counselor. We praise you, O God. We praise you, Abba Father. We revere you, Lord. We magnify you. And we exalt you, O Lord. Panginoon, salamat sa gabing ito, Panginoon, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon, upang mapag-aralan, Panginoon, ang iyong salita, and most especially, Lord, sa mga core foundational teachings, Panginoon, sa aming pananampalataya, ang patungkol sa pagiging Diyos ng aming Panginoong Jesus, O God. Lord, ang dalangin po namin sa gabing ito, O Lord, na magkaturoon ng katuparan, Panginoon, ang sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, Panginoon. But first, Lord, let it be done, Lord, that in our hearts, Lord, our Lord Jesus Christ is revered, O Lord. He is our God, He is our Lord, He is our Savior, and He is our King. We pray, Lord, that we will always be prepared, Lord, to give an answer, Lord, to anyone, Lord, na magtanong sa amin, Panginoon, for the reason, for the hope that we have, O God, and that is our Lord Jesus Christ. At nandun din po, Panginoon, yung paalala, Lord, na gawin po namin ito na may gentleness at respect, Panginoon. At upang ang aming pong mga isip, Panginoon, ay clear. At upang ang Lord, lalo na po yung mga nais na pabulaanan, yung mga nais na yung mga nais na ayaw maniwala, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, ay hindi nila masabi, Panginoon, na hindi po kaaya-aya ang aming pagsagot, hindi kaaya-aya ang aming actions, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O God, that even in our speech, Panginoon, kayo po ay aming maitaas sa aming Panginoong Jesus. Lord, hindi po namin hinahangad, O Lord, na makasakit, Panginoon, sa aming pagsagot, O Lord. Bagkus, Lord, ang aming pong hinahangad, Panginoon, ay maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And ma-share din po, Panginoon, ang gospel sa kanila, O God. Lord, na naiintindihan po namin, Panginoon, that there are those, Lord, na meron po mga veil, Panginoon. They have veiled eyes, Panginoon. Hindi po nila maintindihan, Panginoon. Dahil unang-una po sa lahat, O God, ang inyo pong salita, Panginoon, ay na i-reveal po ng maayos, Panginoon, ng mainam, O Lord, clearly, O God, with clarity, O God, kung saan, Panginoon, nananahan ang banal na spirito, O God. But Lord, naniniwala rin po kami, O God, but by our confession, Panginoon, by our testimonies, Panginoon, we can share the gospel, O God. Lord, yun lamang po yung nais namin, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, Panginoon, na nandun po yung confidence namin, Panginoon, kapag ihahayag po namin, Lord, ang aming pananampalataya sa iba, O God. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang salita man, Panginoon, maaaring through us, O Lord, ang gospel ay marinig nila, Panginoon. But kayo, Lord, kayo po mismo ang tatawag sa kanila. Kayo po ang gagawa ng kapamaraanan, Panginoon, upang matanggal, O Lord, yung mga skills na nasa mata nila, Panginoon. Ang mga bumipigil sa kanilang mga tainga, Panginoon, upang marinig ang iyong salita at higit sa lahat, Lord, yung puso nilang bato, Panginoon. Naniniwala po kami, O God, na kayo po ang gagawa ng kapamaraanan, Panginoon, upang kanilang mga puso, Panginoon, ay maging hearts of flesh. Katulad din po ng ginawa niyo sa amin, O God. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. I pray, O God, na lahat po, Panginoon, lalo na po yung pinaka-importanting parte, Panginoon, kung saan na isusulat sa Bible, Panginoon, ang pagpapatunay, O Lord, na kayo, aming Panginoong Jesus ay Diyos, O God. Lord, I pray, O God, na nanalangin po kami, Panginoon, na ipaalala niyo po sa amin ito, Panginoon, when the time comes, O Lord. For it is written, Lord, a time will come, Lord, that we will stand in front of judges, in front of authorities, Panginoon, in front of people, O Lord, who will question our faith in you, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, as it is written, Lord, that the Holy Spirit will remind us, O God, when the time comes, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na magsilbing asin at ilaw po kami sa mundong ito, Panginoon, sa aming pong pamilya, Panginoon, sa aming pong mga katrabaho,
Sa lahat, Panginoon, na makakadaupang palad namin, Panginoon, let us be living testimonies of the gospel of your word, O God. Maraming salamat, Lord, sa aking mga kapatid na kasama po namin sa gabing ito, O God. Kasama na rin po, Lord, yung mga nag-log out na, Panginoon, dahil sa kanilang trabaho, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil alam po namin sa aming pagtulog sa gabing ito, Panginoon. Bibigyan niyo po kami ng iba yung kalakasan kinabukasan, Panginoon. Kung kayo po'y babalik sa gabing ito, O Lord, madadatnan niyo po kami, Panginoon, na kahit sa aming pagtulog, Panginoon, kayo po ang aming pinupuri, kayo po ang aming Diyos sa aming mga puso, Panginoon. Lord, dalangin po namin kinabukasan, O God, nandun po yung kalakasan sa bawat isa. Kung meron pong may sakit sa amin, Panginoon, let your healing be upon him or her, Panginoon. Let your most precious blood, Lord, flow through every one of us and cover each one of us, O Lord. At dadalangin po namin, Panginoon, magkaroon ng katuparan ang sinabi niyo po sa inyong pong salita that no weapon formed against us in whatever way it is, Lord, it will never prosper against us. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus, in the leading and guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Amen. Lord. God bless po sa inyo. Pastor, thank you po, Pastor. Oh, God Magandang gabi po. Sa lahat. bless. Good night. God bless. Ayun. God bless po. Good night. Good night. Hello, Rachel. Why? What Joseph? So, Kung nagdadrive pa naghang na kayo. naman. Why? Brad James, ingat sa pag-uwi. Ingat po, bro. Ay, tayo. Charlotte. Brad Manuel. Uy, ingat, Brad. From work. Habang dahil. God bless, Brad, ah. ingat, ingat. Ingat na kayo ng Panginoon. Salamat. At po, bro, ingat kayo dyan. Oh, nagdadrive pa si Brad Manuel. Ingat, bro. Naghang na naman. Naghang na naman yung computer ko. Richard. Ano, Good night. Bye-bye po. God bless po. God Brad bless. James. Bye po. Praise the Lord. Good Good night. night po. TV. Bye, Charlotte. Ay, wala na sila, ah. Bye, Tito Ingat po. Manda. Be safe. God bless Bye. you. God bless po, God bless. Kuya Manny, Ate Helen. Opo, God bless po. Ah. Goodbye, Tito Helen. See you Oh, next month. God bless. God Bye-bye. bless. Naghang na naman itong aking ano, hindi ko mapatay yung Zoom. Ha? Bye, bro. Ingat ka. Naghang itong aking computer na naman. Hindi ko magana yung controls. Hindi ko mapatay yung Zoom. Ingat ka, bro. God bless. Ano kaya ito? Ayaw, gumana yung controls na naman. Hmm. My MacBook Air hanged. How can what can I do to regain the controls? The mouse is moving, but it's not able to select the controls. What can I do? Thanks.
Escape. Okay. Okay. Naghang na naman itong ano eh. Naghang na naman. Hindi ko tuloy mapatay yung ano. Hindi mukhang yung mouse lang naman eh. Kasi yung keyboard gumagana naman. Press command tab switch to open or control eject control power to see if the shutdown dialog. Huh? Yes, terrible. Teka lang. Control eject. Nasaan ang eject? Jake, Sabi dito eject daw. Control eject. Ano ang eject dito? Ano, para i-off yung laptop? Eh, yung matagal na ito. Huwag masisira yung pag yan ng...